Ang katanungan ko po ay ganito. Tatanong ko sa inyo. My question is, Itatanong ko lang ho. I just want to ask, Tatanong ko lang po kung itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawat, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Ako po isang born again. Ang itatanong ko po sa inyo, kasi po naguguluhan po ako. For the past 10 years, hindi ko pa rin po maintindihan yung verse na, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Ibig po bang sabihin ito yung po mga iglesia ni Cristo, yung mga Katoliko, na hindi po tumatanggap kay Lord, ay hindi po ba makakapasok sa kaharian niya? Ganito po yan. Si Kristo po ang may sabi nun eh. Unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Therefore, it is a prerequisite in entering the kingdom of God for a man to be born again. Why do we use, or why did Jesus Christ use the term born again? Because meron ng pagkakapanganak na nangyari sa tao eh. Ngayon, hindi nyo maintindihan, hindi kataka-taka yun. Kasi ang kausap ni Cristo dyan, si Nicodemo, professor sa Israel. Hindi niya rin naintindihan eh. Sabi ni Nicodemus, how can a man be born again if he is old? Paano maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na? Malaki na nga naman, makakapasok ba siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak? Yun ang tanong ni Nicodemo sa ating Panginoon. Sabi ko nga, si Nicodemo hindi pa nakapag-isip siguro ng mabuti eh. Bakit? Kung ako siguro magtatanong, hindi lang, gano'n lang maitatanong ko kay Kristo. Bakit? Ang tanong niya yung bang matanda, pwede pa uling pumasok? Totoo, bagong panganak lang eh. Yung bagong kapapanganak, ipasok mo ulit, hindi mahihirapan ka nang ipasok. Yung nakalabas ng bagong panganak, mahirap na eh. Kaya it is impossible, sa naisip ni Nicodemo, it is impossible for a man to be born again if the agent that will give birth to you is your mother. Kung ang ina mo rin ang manganganak sa'yo, hindi na pwede. Impossible na. Hindi na pwede. Sa mga kapit, mayroong ina na dapat manganak. Alin yung inang manganganak para tayo maipanganak na muli? Uno, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Itong inang ito, hindi na mamatay. Kaya pwedeng manganak na manganak eh. Tanyo? Ipinanganak niya na yung mga unang Kristiyano, ipanganganak pa rin tayo ngayon uli. Sa alin ito? Sa pamamagitan ng binhing hindi nasisira ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ang manganganak sa inyo at sa akin, yung salita ng Diyos. Paano tayo maipapanganak ng salita ng Diyos? Kung halimbawa, dati kang lasenggo, sugaron, babaero, lasinggero, lahat ng bisyo nasa iyo, nakapakinig ka, yung salita ng Diyos, inire-reforma ka nun. Nagkakaroon ng regeneration sa pagkatao mo. You are being formed in another manner other than the way you are formed in the womb of your mother. 4 ng Efeso. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao Na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Magbibihis kayo ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos
ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Yun yung una nating pagkataong ipinanganak ng nanay, yun ho, nilalang sa alabok. Tama ho? Yung pangalawa, na ipanganganak naman ng salita ng Diyos, nilalang sa katwiran. Ipinorma sa katwiran. Kaya, yung matang ipinanganak ng nanay, laging ang gusto manood ng bold. No? Babaguhin yung mata na yon. Papalitan ng panibagong mata. Mata na ang gusto'y tumunghay sa salita ng Diyos at makakita ng mabuti. Ayun. Hindi yung matang ibinigay ng demonyo kay Eva at kay Adan, nung pakialaman sila, na dati hindi sila marunong tumingin sa masama, nung bigyan ng mali siya ng demonyo, natuto na sila tumingin sa masama. Yung dati mong bibig na mura ng mura, nagsisinungaling, manlalait, manghahamak, matapobre, papalitan ng Diyos yun. Yung katwiran sabi, huwag mo hahamakin ng kapwa mo, igagalang mo lahat ng tao, etc., etc. Mapopormang panibago yung dila mo, pero yan pa rin dila na yan. Kaya lang sasangkapan na ng katwiran. Kaya, pag naganap na yun, pagbabago sa buhay mo, naipanganak ka ng muli. Hindi ang pagkapanganak na muli, tataas kang kamay. O, sino sa inyo tumatanggap kay Jesus? Taas ang kamay. Pagtaas, born again ka na. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. To be born again is to be born again by the agent of the Word of God. Kaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, lilinisin niyang buong pagkatao mo na yan. Aalisin ang bisyo sa'yo, ang lasing, ang alak, ang babae, ang sari-saring kasinungaling, ang pandaraya, masamang kalooban sa kapwa, mga tanim na galit, etc. Pag naalis na, bago ka ng tao. Bakit naging bago ka? Binago ka ng salita ng Diyos. Bakit ka naging bago? Ipinanganak kang muli sa pamamagitan ng salita. Kasi hindi po pwedeng, panganak ka na uli ng nanay mo naipanganakan niya na merong ikalawang mga anak, yung salita ng Diyos. Kaya ang sabi sa Biblia, ang ipinanganak ng laman, laman nga. Ang ipinanganak ng espiritu ay, espiritu nga. Alin yung espiritu na yun na nanganak? Basa. Ang espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Yung salita ng Diyos, yun ang espiritu. Kaya maipapanganak ka sa espiritu. Kasi yung salita ng Diyos, espiritu yun pagka doon sa salita ng Diyos ka napasakop, napabago ka, naipanganak ka na ng espiritu. May mga taong ipinanganak na sadyang walang hiya. Meaning to say, nasa sinapupunan pala sila ng ina, nakadestino na sila, paglabas nila sila ay walang hiya. Hindi po ganun. Hindi po ba pakipaliwanag? Alam nyo, meron talagang walang hiya o sinasabing nakatakdang mapahamak pagka matanda na. Pero ang bata po, hindi po pwedeng terminuhan mo yung bata mapapahamak sa tiyampa lang ng ina. Hindi po. Pakinggan nyo sa 19:14 ni Mateo. Datapwat, sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Maliliit na bata, nakadestino sa langit Kaya lang sinasabi hinahatulang masasama kung lumaki talagang masama. Pag nandun na siya sa edad na may wisyo, masama, ayaw magbago, yun ang tinasabing masama. Pero samantalang bata po, hindi po pwedeng atangan na yung bata ay masama dahil wala pa pong aral ng Diyos yun Hindi pa nakakaalam ng aral yun. Lalo na yung mga batang maliliit. 5:13 ng Hebreo. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Sanggol po yan. Walang malay sa katwiran. Paano mong hahatulan niya? Ngayon, ang tanong nyo, bakit meron kayong sinasabi na mga tao talagang masasama? Kaya po inatangan na ng masama, ayaw kasi na magbago 26 Gs ng Isayas. Magpakita man ng awa sa masama, hindi rin siya matututo ng katwiran. Sa lupain ng katwiran ay gagawa siyang may kamalian, at hindi niya mapapansin ang kamahalan ng pagkahari ng Panginoon. Kaya po itinuturing na masama ang isang tao. Pagka yung pinagpapakitaan mo na ng awa, pinapatawad mo, ulit pa rin siya ng ulit. Ayaw niya magbago.
doon siya inaatangan ng terminong masama. Pero kung halimbawa, sa demonyo ka, nagbago ka naman. Hindi ko mo sa demonyo ka, wala ka ng pag-asa. 26:18 ng Gawa. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y makagbalik sa ilaw mula sa kadiliman, at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Meron pong pag-asa eh. Nasa kapangyarihan ni Satanas, pwede lumipat sa Diyos eh. Mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. So, kahit sa demonyo, kapag sumampalataya ka, pwedeng baguhin ng Diyos yun. Kahit nga yung puso mo'y masama, pwedeng baguhin ng Diyos yun. Pakilagay ang Ezekiel. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Ayun. Pwede naman magbago ang Diyos Actually nga sabi nga ni San Juan huwag niyong ipagmalaki kayo yung mga anak ni Abraham. Basahin na natin. At huwag kayong mag-isip na magsabi sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na mangyayaring makapagpalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. Mula sa mga bato, pwedeng gumawa ang Diyos ng anak ni Abraham. Nagagawa po ng Diyos yun. Conforme lang sa tao. Pag ang tao po kasi nagsisi, kumilala sa Diyos, kahit gano'n siya kasama po, pwede siyang bumuti. Mapabubuti po ng Diyos kung magsisisi at susunod. Okay na po yan, Brother Eli. Para wag tayo magkasala sa Diyos, may isang paraan lang. Walang marami, isa lang po. 119:11 ng awit, ganito po nakasulat. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Nakita nyo? Para wag kang magkasala, yung salita ng Diyos, ingatan mo sa puso. Sabi ng Diyos, huwag kang mangangalo niya. Nasa puso mo. Mangangalo niya ka ba? Tama ba? Hindi, mga kapatid. Nasa puso mo yung salita niya. Ang salita mo, thy words I have kept in my heart so that I will not sin against thee, O Lord. According to David. The word of God is the most powerful tool against sin. Put the words of God in your heart and you will not do sins. James 1:21 says, Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your soul. You see? Remove all filthiness, all dirty manner of life, all dirt in your life, according to the Bible, and the superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word of God. And that word is able to save your soul. So, there is no other way by which all filthiness, criminal acts, naughtiness, all evil thinking and evil doings can be taken away from man other than the Word of God. Receive the Word of God in your heart, keep it in your heart, follow it, and you will do no evil, according to the Bible. There is not any other tool on this earth that will remove evil in the person or in the life of a person other than the Word of God. Let us read. Hebrews chapter 4 verse 12 says, For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. You see, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Tanggal yang lahat ng sama ng buhay mo pag tinabas ng salita ng Diyos. Tabas yang kasinungalingan ng dila mo. Tabas yung pambababae mo, yung paninigarilyo mo, yung bisyo mo. Tinyo kami, awa ng Diyos. Walang bisyo, walang sigarilyo, walang kung ano-ano. Busy kami sa mga gawaing para sa kabutihan ng kapwa. Marami kang gagawin ba't naman ikaw magsusugal maghapon? You have to do so many good things in life. We were designed by God to do good things in life, not to spend our life in vices,
in worldly things that are prevalent in our days. Now, people are busy in entertaining themselves. They are going shopping, going around the world, seeing places, sightseeing, partying, etc. But they have no time for God. You see, invite them in places like this where the word of God will be preached and will be heard. They do not like. They do not like. Their hearts is on worldly things. Worldly things is the best thing for them in life. So, I'm sorry. I'm very, very much sorry for those people. Dalawa ang destino ng tao sa kabilang buhay. Yung isa, yung kapahamakan, yung isa naman, yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan. Pwede nating makasama ang mahal natin sa buhay kung susundin natin yung kanilang dinaanan. Bawa, papunta yung lola mo sa langit, sumunod ka sa ginawa ng kabutihan ng lola mo, makakasama mo siya sa langit. Pero halimbawa, ang lola mo ay sugarol, o kaya ay chismosa, o kaya ay lasenga, walang ginawang kabutihan sa buhay niya, hindi sa langit pupunta yon sa impyerno. Para makasama mo, maging lasenga ka rin, o kaya sabungera ka rin, o kung ano man. Ganun lang, simple lang yon kapatid. Pakinggan mo sa isang talata ng Daniel 12:2, kapatid na Daniel. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mangagigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Ang mga patay na nasa lupa, magigising, babangon muli. Para lang kasi silang natutulog sa paningin ng Diyos, bubuhayin silang mag-uli. Kaya sa Biblia, mayroon tinatawag na resurrection o pagkabuhay na mag-uli. Ang sabi sa Biblia, yung iba magigising sa walang hanggang buhay. Yung iba naman sa walang hanggang kahihiyan at pagkapahama. Pinatunayan niya ng Panginoong Hesus nung nangangaral na siya sa lupa. Sa 5:28 ng Juan, ganito nakasulat, kapatid na Daniel. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ayun, mabubuhay uli ang tao, pero dalawa ang destino. Yung iba, kung gumawa ka ng kabutihang inuutos ng Diyos, mabubuhay ka mag-uli dun sa buhay na walang hanggan. Yun namang hindi gumawa ng mabuti, masama naman ang ginawa, sa pagkabuhay na mag-uli ang wika sa paghatol. Paano ba mangyayari yun? Basahin natin ang 37:4 ng aklat ni Ezekiel. Muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga litid, at babalutin ko kayo ng laman, at tatakpan ko kayo ng balat, at lalagyan ko kayo ng hininga, at kayo'y mga bubuhay, at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Yun pala ang sinasabi. Kaya may pagkabuhay na maguli, i-reconstitute ng Diyos yung ating natunaw na katawan. Para sa iba, yan ay hindi naniniwala. Pero ako naniniwala ako kasi nasa Biblia yan, salita ng Diyos yan. Hindi naman imposible sa Diyos yan eh. Kasi kung yun ngang kapirasong bagay, nagawa ka niyang tao eh. Mula sa isang similya ng tatay at nanay mo, nagawa kang tao. Namatay ka natunaw yung buto mo, natunaw yung laman mo. Mahirap ba sa Diyos na ibalik uli yung laman at buto? Hindi naman mahirap yun. Merong pagkabuhay na maguli. At ngayon, kung makakasama pa ba natin ang mga mahal natin sa buhay, sa kabilang buhay, makakasama. Kung saan sila pupunta, ay doon ka pupunta, magkakasama kayo.
Kaya alam mo kapatid, ang pinakamabuting magawa natin, gumawa tayo ng mabuti. Sumunod tayo sa Diyos. Kasi baka napunta sa langit yung lola mo, makikita mo siya sa langit. Magkikita-kita kayo ron. Ngayon, kung halimbawa, nandun sa papunta sa langit lola mo, ikaw naman ay papunta sa impyerno, paano kayo magkakasama? Hindi pwede. Kaya lang pwedeng magkasama kung ang kabutihan ang siyang iiral. Kung halimbawa, papunta sa langit yung lola mo, dapat makarating ka sa langit. Do the same, kumbaga, kung kabutihan ng kanyang kinamatayan, kabutihan din ang kamatayan mo. Magkakasama kayo. Ngayon ganito, meron diyang question, kailangan ng tamang pananampalataya. Pag nakarinig ka na, halimbawa yung kalulolohan mo, hindi sila nakapakinig ng aral dahil wala pang nangangaral ng ebanghelyo, may pag-asang maging dapat sa Diyos yun eh. May pag-asang makarating yun sa langit. Kung sila naman kahit walang narinig na aral ay gumawa ng kabutihan, may pag-asa yun. Ngayon, sa panahon nating ipinangangaral na yung aral ng Diyos, dapat ang katungkulan mo, magsuri ka saan ka ba sasama. Dapat sinusuri natin yung ating pananampalataya kung tama o mali. Kasi pag namalagi tayo sa mali, ay masama ang wakas natin sa 15:14 ng Mateo, kapatid na Daniel. Pabayaan ninyo sila. Sila ay mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Yun ang masama. Pagka nagpaakay ka sa mga bulag na taga-akay, mahuhulog ka sa hukay, sabi ng Biblia. Pagka ang relihiyon mo, umaakay ay bulag, hindi tinuturo yung aral ng Diyos, nako delikado ka, mapupunta ka sa hukay. Baka yung lola mo nasa langit, ikaw nasa hukay, mahirap kayong magkasama. Malalim yung hukay na yun eh. Ang tawag sa Biblia ron tartaro o infierno. Mahirap na yun. Basahin natin ang 9:4 ng Ecclesiastes. Sapagkat sa kanya nanapisan sa lahat na may buhay ay may pag-asa, sapagkat ang buhay na aso ay maigi kaysa patay na leon. Ayon. Kahit aso lang, pagkabuhay, mas mabuti yung kaysa patay na yung leon. Ganon din naman, ang isang buhay na tao, may pag-asa yun sa Diyos kung hindi pa siya nakakakilala ng katotohanan. Ang katunayan dun sa unang Timoteo 1:13, ganito nakasulat doon, kapatid. Bagaman ng una ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta, ngayon may kinahabagan ako, sapagkat siya'y ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Nung si Apostol Pablo ay hindi pa apostol, manguusig siya, nagpapapatay siya ng tao, mamumusong pa siya, mang-aalipusta pa siya. Pero kung yun, ginawa ko sa hindi ko pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya, nagkamit ako ang wika ng kahabagan. Alam mo ang pag-asa mo, kapatid, yung habag ng Diyos, God's mercy. Hindi mo kaya na huminto sa drug addiction at sa pag-inom. Hindi mo kaya yon kahit anong gawin mo. Basahin natin ang 10:23 ng Jeremias. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Hindi kaya ng taong ituwid ang kanyang sarili. Gaya ng isang sasakyan na hindi niya po pwedeng manehohin ang kanyang sarili. Kahit na ngayon, meron na imbento mga sasakyan na mayroong computer, ang nagmamaneho pa rin yung computer. Kung walang computer, kailangan pa rin ang pagmamaneho ng tao. Pero ang sarili lang ng sasakyan, hindi niya kayang paandarin at ituwid yung kanyang takbo. Ganun ang tao, kapatid. Sabi ng Biblia, talastas ko ang lakad ng tao ay hindi sa ganang kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Paano tayo matutuwid? Hindi pala naman natin kayang ituwid ang hakbang natin. Basahin natin ang Kawikaan 16:9.
Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ang Diyos lang makakapagtuwid sa'yo. Yung awa ng Diyos ang pag-asa mo, kapatid. Ngayon, tuturuan kita kung payag ka ng paraan para ka makahinto dyan. Ang sabi sa Santiago 4:7 ganito, Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Ang first step, pasakop ka sa Diyos. Kumilala ka sa Diyos, pasakop ka, makinig ka ng aral, magbautismo ka, para lumabas yung dyablo sa katawan mo. Pasakop ka muna sa Diyos. Pagkatapos na masakop ka na ng Diyos, yung dyablo lalaya sa'yo, yung demonyo. Kasi demonyo nag-uutos sa'yo yung gumawa ng mali eh. Tamo, pati pamilya mo, nawala na ng pag-asa sa'yo. Eh kasi normal na tao, hindi naman gagawa nung, pag normal ang isip mo, no, wala kang demonyo. Hindi mo naman ire-rape yung anak mo eh. Pero bakit may magulang nire-rape yung anak? Kasi dinimonyo. Yung isip niya, sinakyan ni Satanas. Merong ganong mga lalaki. Ano ibig sabihin? Normally, hindi natin re-rape yung anak natin. Normally rin, siguro hindi ka iinom ng drugs o gagamit ng drugs. Alam mo nang masisira ka eh. Marami nang gumamit ng drug na nasira eh. Hindi lang nasira ang katawan, nasira pati ulo. Kaya nga na mental lang marami. Pero bakit sa kabila ng alam mo, sinisira mo ang sarili mo, tumutuloy ka pa rin. May gayuma ang demonyo, kapatid. May kapangyarihan ng demonyo para ikaw ay dayain at bigyan ka ng lakas ng loob na para kang nagsusuicide, para ka na lang nagwawala. Ganon. Pero para mawala ang demonyo sa'yo, kailangan pasakop ka sa Diyos, sabi ng Biblia. Kaya ang pagpapasakop sa Diyos, unang-una, makinig ka ng kanyang salita, sampalatayanan mo, tapos magbautismo ka. Sa bautismo, lumalabas yung masasamang espiritu sa tao. At doon mag-uumpisa ang pagbabago sa buhay mo. Bakit tayo nabubuhay? Bakit tayo umiiral? Basahin natin ang Gawa 17 at ang bersikulo ay 28. Sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. Ayon, maliwanag ang sabi ng kasulatan, sa Kanya tayo nabubuhay, sa Diyos. Kaya tayo nabubuhay, may Diyos. Alisin mo ang Diyos, walang mabubuhay. Parang yung generator ng elektrisidad. Patayin mo ang generator, patay lahat ng ilaw. Kaya nagsisindi ang ilaw, ang telebisyon, ang lahat ng electrical appliances, pag nakadikit sa o nakakabit sa generator ng power. Pag nawala yung power, patay lahat ang appliances, patay lahat ang ilaw. Tawag doon brownout o blackout. Alam nyo, kaya tayo naniniwalang may Diyos. Sa Diyos kaya tayo nabubuhay eh. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Sa Kanya tayo nangabubuhay, sabi ni Pablo, nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. We have our being, we exist, we move, and we live in Him. Dahil sa Diyos tayo nabubuhay. Ngayon, ano ba ang halaga ng buhay? Bakit tayo binubuhay ng Diyos? Kasi kaya po tayo binubuhay ng Diyos para tayo'y makasama niya doon sa buhay na walang hanggan. Ang buhay po natin sa lupa, kapatid, parang ito'y isang practice. Habang nasa lupa tayo, tinuturuan tayo ng Diyos ng pagsunod. Kasi gusto niya na isama niya tayo doon sa langit, sa kanyang kaharian, para mabuhay tayong kasama niya. Kaya ang buhay ngayon, pagbibigay ng Diyos sa atin ng chance o ng pagkakataon na mabuhay na kasama niya. Kaya tayo nabubuhay dito sa lupa. Yan po ang halaga ng buhay dito sa lupa. Itong buhay sa lupa, puhunan natin ito kung magpapakabuti tayo para makasama tayo ng Diyos sa buhay na walang hanggan.
Yun ang gusto ng Diyos. Basahin natin ang Efeso. Ganito ang nakasulat sa 1:4. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang Kanya, ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Ngayon, sabi ni San Pablo, pinili tayo ng Diyos sa Kanyang mga nilikha ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya. Pinili tayo ng Diyos para sa Kanya. Para tayo magtamo ng kaluwalhatian o ng pagkukupkop ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Kukupkupin niya tayo doon sa Kanyang kaluwalhatian sa langit. Pagka nabuhay ka rito at sumunod ka sa Kanyang kalooban, dadalhin ka niya sa langit, mag-e-enjoy ka ng eternal life o ng buhay na walang hanggan. Pinatikim tayo dito sa lupa ng Diyos ng buhay na natatapos, buhay na may problema, buhay na may maraming mga pag-uusig, para kung tayo ay masubok niya na talagang tapat tayo sa kabila ng pag-uusig, sa kabila ng problema sa buhay sa lupa, susunod tayo sa Kanya, dadalhin niya tayo sa buhay na walang hanggan, na walang problema, walang kamatayan, walang kahit anong mga masasamang bagay. Yun po ang halaga sa buhay na ito sa lupa. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yun ang sinasabi ng Biblia, kapatid.